nung naghuling sona ng Pangulo, nagdeklara siya ng ban sa mga pogos. Pero parang walang thank you, sa inyo po at saka kay Senator Win Gatchalian na nag-imbestiga nito at nagbigay ng parang tipong public clamor na iba na ang mga pogo. Okay lang walang thank you si Presidente para sa akin at siguro para sa aming lahat na nagsulong lalo na sa Senado at pati nung dati sa House laban sa Pogo. Ang para sa akin ang pinaka thank you ni Presidente ay yung ban na mismo sa Pogo na effective July 22 ban lahat ng Pogo ano man ang pangalan niyan mag-wind down hanggang katapusan nitong taon at simulan ang just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs para magkaroon ng ibang at mas maayos na trabaho. At yan din ay thank you sa mamamayang Pilipino kung kanino malaking tagumpay itong POGO ban sa ating mga victim survivors, mga whistleblowers, mga witnesses, yung mga government agencies tulad ng DOJ IACAT, yung NBI, Mhm. at iba pa na tumulong sa aming komite. Thank you talaga sa kanilang lahat at ito po'y tagumpay nilang lahat at ng ating sambayanan. Yan na yung thank you. Yan lang naman ang thank you na hinihingi nating lahat. Senator Risa, sabi nila parang kulang yung thank you. Kasi yung doon sa mga lisensyado, ang sabi ni PAGCOR Chair Altenco, mga 43, 44 lang naman yon. Pero yung sandamakmak, 250 plus na pogo, na wala namang registration o illegally nagtatrabaho, parang paano yun? Parang kulang yata yung utos ng Pangulo. I think gaya ng sinabi din ni Soljan Guevara at pati ni PAGCOR Chair Tenko, kumpleto na ang at saka unequivocal walang exceptions, walang exemptions ang ban ni Presidente. Kumbaga para sa akin Malu, kumpleto sa recados na yan. Yung mga covered pa ng mga lisensyang dating inisyu ng PAGCOR, simpleng kanselahin, bawiin ng PAGCOR yung lisensya. Yan ay pagtalima na pagsunod sa utos ni Presidente sa kanyang ban. Dun sa mga dating lisensyado, nag-lapse, sinuspend ang license, hindi na nag-apply o hindi na nag-qualify. Pag yung mga yan, nagpatuloy pa rin mag-operate at illegal, then magiging law enforcement concern na sila. So, mag-shift na talaga sa PNP, sa NBI, yung ating mga law enforcement agencies, i-enforce Mhm. yung polisiya, yung ban ni Presidente laban sa Pogo. Ang sabi ko ni PAGCOR Chair Altenco, ang problema nito natin, baka mag-underground itong mga illegal pogos. At kayo mismo sa Senado na expose ninyo yung sinasabi ninyong corporate bail o layers ng pagtatago, ng mga subsidiary o mga sub-licensee o mga service operators na kaugnay ng mga pogo na may lisensya pero multiple ang mga sub-licensees. Paano ho yun? Kasama ba sila? Kasi parang tipong kung sa PAGCOR lang binigay yung utos, kulang yata ng police operation na dapat gampanan din ng ibang mga ahensya. Well, ang police operations or yung law enforcement ay natural na susunod dito sa pagban ni Presidente sa POGOs. Yung hindi mag-cease operation, yung hindi mag-umalis sa Pilipinas, kung mag-underground yan, yan ay magiging subject ng law enforcement work ng gobyerno. Yung mga nag-corporate layering noon para magtago ng bahay sa isang kumpanya, na ang kumpanyang iyan itago sa isang korporasyon, ibubunyag din natin sa patuloy na investigasyon at dapat mas-subject sa proper na investigation ng investigative agencies at law enforcement agencies natin kapag mapatunayan na mayroong administrative at o criminal accountabilities dyan.